So, bagamat lagi po may problema, laging may pagsubok, ang ending po niyan ay laging may solusyon. Bakit? Dahil ang kabutihan po ng Diyos ay laging nasa bawat isa sa atin. Kaya po napakahalaga na tayo bilang mga anak ng Diyos ay makuha po natin ang pabor ng ating Panginoon. Awit 23, talatang 6. So ang sabi po ay ganito, kabutihan at pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. So ang sabi po dito, kapag ang Diyos po ay may pabor po sa bawat isa sa atin, ang sabi po sa Biblia, ang kabutihan daw po ng Diyos ay laging kasama natin. Ibig sabihin, kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, at ang pabor po ng Diyos ay lagi nasa sa atin, lagi pong mabuting bagay ang mangyayari po sa ating buhay. So, bagamat lagi po may problema, laging may pagsubok, ang ending po niyan ay laging may solusyon. Bakit? Dahil ang kabutihan po ng Diyos ay laging nasa bawat isa sa atin. Kaya po napakahalaga na tayo bilang mga anak ng Diyos ay makuha po natin ang pabor ng ating Panginoon. Sapagkat kapag ang pabor ng Diyos ay nasa sa atin, kailanman ay hindi po tayo mapapahamak. Kailanman po ay hindi tayo mapapasama. Bakit? Dahil ang pabor ng Diyos ay nagbibigay ng kabutihan sa bawat isa sa atin. Wala pong anak ng Diyos na napapahamak. Ngayon, kung napapahamak po ang isang tao, ay sigurado po yan na yan ay lumalayo sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay bukal po ng kabutihan at bukal po ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Kabutihan at pag-ibig mo, ano po, ay hindi magkukulang. Lagi po nating pakatatandaan na ang pag-ibig po ng Diyos at ang kabutihan po ng Diyos ay laging sagana sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, anuman po mangyari, anumang panahon, anumang sitwasyon po ng ating buhay, ay mahal pa din tayo ng ating Panginoon. Diba? Wala naman pong perfectong tao eh. Sino pong perfectong tao sa inyo? Lumapit dito. Meron? Okay. So, pangalan lang na po ang perfecto. Kala ko meron po eh. Tatanungin ko lang. Siguraduhin ko siya, patutunahin ko siya kung hindi ka perfecto. Ano po? Baka hindi mo kilala kung sino nagpaanak sa akin eh. Di mo ba? Ako nga, di ko kilala eh. Pag sinabing perfecto, alam mo lahat ng bagay. Yun lamang ang Panginoon. At ang sabi nga, hindi ka pa nabubuo sa sinapupunan ng iyong magulang, alam ka na ng Diyos. Ganun po ang perfecto. At walang ibang perfecto kundi ang ating Panginoon. So lahat po tayo ay nagkakamali. Lahat po tayo ay nagkakasala. Kaya lamang kapag anak ka ng Diyos, ay nakakahingi po tayo ng tawad sa Panginoon. At ang sabi sa Biblia, kahit gaano po tayo kalaki ang ating kasalanan, mananatili po ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mananatili po tayong mahal ng Diyos, pero lagi po natin pagtatandaan, ang Diyos din po ay tapat at matuwid. Matuwid po siya kung humatol. Hatulan tayo ng Diyos ayon sa ating mga ginagawa. Kaya napakasarap na maglingkod sa Panginoon dahil kahit minsan tayo nalalayo sa Diyos, ay mananatili po ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So kailanman daw po ay hindi magkukulang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, sa pagsikat ng araw, pagising mo sa umaga, ang pag-ibig po ng Diyos ay mananatili sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga po sa isang tao na tayo ay may takot sa Panginoon. Na tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Napakahalaga po na tayo ay may panahon sa Panginoon. Kapag araw ng linggo, kailangan tayo po ay laging sumasamba sa ating Diyos. Bakit? Sapagkat yan po natin pinakikita na tayo ay sumusunod sa Panginoon. Ang Diyos daw po ay hindi nagkukulang sa bawat isa sa atin. Kahit po tayo nagkukulang minsan at lagi,
hindi po ang Diyos matukulang sa bawat isa sa atin. Ano po? Ang tao lang naman nagkukulang sa Diyos. Pero ang Diyos, hindi po magkukulang sa bawat isa sa atin. Pagkat ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili sa bawat isa sa atin habang tayo ay nabubuhay. Ano po? Kaya nga po, sa isang tao, napakahalaga na may panahon sa Diyos. Kasi kapag ang isang tao po ay walang panahon sa Panginoon, tandaan po natin, hindi po sa iyo papabor ang Diyos. Lagi po natin pagtatandaan, ang isang taong walang panahon sa Diyos, walang kapabor-pabor ang Panginoon. Alanganin namang yung isang tao, ang sipag sa gawain ng Panginoon, naglilingkod sa Diyos, hindi nakakalimot sa Panginoon, tapos ikaw naman, wala ka namang panahon sa Diyos, parehas lang. Oo nga po, sa mabutit masama, pumapatak ang ulan, pinapapatak ng Diyos. Sa mabutit masama, lumabas ka, sumisikat ang araw. Pero yun, ang pabor po ng Diyos ay lagi lamang nasa kanyang mga anak. Kaya hindi niya napapansin, kahit mahirap ang buhay, tuloy-tuloy lamang ang ating paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Dahil ang special favor ng Diyos ay nasa kanyang mga anak. Dumaan na po ang mga pandemic. Ano po? Dumaan ang pandemic. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Dahil nga po ang pag-ibig ng Diyos at pabor ay laging nasa bawat isa sa atin. Kaya huwag po kayong matatakot kung dumating man ang pandemic, hindi po tayo dapat matakot. Bakit? Kapag ang pabor ng Panginoon ay nasa sa atin, wala po tayong dapat katakutan. Sapagkat tayo ay laging sasamahan at tutulungan ng ating Panginoon. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Kailangan po bilang mga anak ng Diyos, habang tayo ay nabubuhay, tayo po ay laging pumunta sa gawain sa Panginoon. Kapag araw ng linggo, bilang anak ng Diyos, dapat po tayo ay nasa simbahan. Ano po? Yan po ang palatandaan na tayo ay naglilingkod sa Panginoon. At kapag lagi po natin ginagawa ay ang kagustuhan ng Diyos, ang pabor po ng Panginoon ay lagi pong sumasa atin. Isa lang namang napakasimple lamang po ng palatandaan kung nasa sayo ang pabor ng Diyos. Simpleng-simple. Kung gusto po nating malaman na ang pabor ng Diyos ay nasa atin, wala pong problema na hindi natin kayang lagpasan. Opo. Ganun lang po kasimple yun. Dumaan man ang bagyo, dumaan man ang pandemic, dumaan man ang problema, sandamak na problema, kapag ang pabor ng Diyos ay nasa sa iyo, magtatagumpay ka po. Hindi po ibig sabihin kapag ang pabor ng Diyos sa iyo ay nasa iyo, wala na pong problema. Opo, yung taong wala problema, may aning-aning. Sabi sa tignuan. Opo. Sabi sa tignuan, kapag ang isang tao ay walang problema, may aning-aning. Bakit? Kasi ano mong problema? Yung kasama mo sa bahay. Ano po? Tatanungin mo, anong araw ngayon? 2:00. Layo ng sagot. Talaga. Kaya kahit tayo may Diyos sa ating buhay, hindi po tayo makalalagpas o hindi po tayo exempted. Ano po? Hindi po tayo makaiiwas sa mga problema at mga pagsubok. Bakit? Nasa lupa pa po tayo ay. Ang mundong ito ay punong-puno po ng problema. Sino po sa inyo hindi nakakaranas sa problema? Opo. Sino? Sige. Lahat po tayo nakakaranas sa problema. Yung hindi nakakaranas, sabi sa Bibluan, may aning-aning. Oo. Sino po sa inyo hindi nakakaranas? Hindi ko alam kung anong aning-aning. Pero aning-aning yun, sabi nila eh. Kaya doon ko natutunan niya sa Bibluan. Kaya ako, di baling may problema, wala naman akong aning-aning. Po ba? Wala pong taong hindi nakakaranas ng problema. Ano po? Oh, sige, madami kang pera. Oh, wala kang problema sa pera. Eh, yung kapayapaan mo sa buhay, meron ka? Di po ba? Meron sila? Marami akong kilala, mayaman, pero walang kapayapaan. Ano po? Pero yung mga tao, dahil po sa aking paggagala, ako lang gumagala. Pag nakikita ko ngayon mga bahay nila, tapos papasok ako, pinapapasok ako, sabi ko, grabe. Ano po? Talagang napakasimpleng buhay. Pero nakikita mo,
meron silang kapayapaan sa kanilang sarili. Nakakatulog sa tabi ng kalsada, dumadaan maraming tao. Hindi nababagabag. Baka may, di ba? Meron silang kapayapaan. At kapag tayo ay nasa tama at tayo nasa Panginoon, binibigyan po tayo ng Diyos ng kapayapaan. Wala nga silang pera, madami. Pero may kapayapaan naman sila. Ano po? Bakit? Dahil ang pag-ibig po ng Diyos, lagi po nating pakatatandaan, ay nasa bawat tao na may panahon po sa Kanya. Kaya kahit hindi tayo mayaman sa salapi, pakatatandaan po natin, ang kayamanan, wala pong sinasabi na ang tunay na kayamanan ay yung marami kang pera. Hindi po. Para sa akin, ang tunay na kayamanan, yung meron kang Diyos sa puso. Bakit? Dahil pag may Diyos po tayo sa puso, kung saan may Diyos, may kapayapaan. Kaya ang tao na walang Diyos, kahit saan pumunta, walang kapayapaan. Nadadamay pa nga po yung mga bahay ay. Bakit kaya lumipat ako sa bahay na ito eh? Pagkakunat-kunat ng buhay ko. Ang hirap kong kumita ng pera. Bakit doon sa inalisan mo, malakas ang kumita? Bakit kaya ako lagi nagkakasakit dito? Paano hindi ka magkakasakit? Lagi ka nadadapil. Kinukulang ka sa pagkain. Di ba? Ang taong walang Diyos, kahit saan pumunta, makunat ang buhay. Ang taong walang Diyos, kahit saan pumunta, walang kapayapaan. Pero ang taong may Diyos, kahit saan pumunta, andyan ang pagpapala ng Panginoon. Ako, naghahamon ako. Sabi ko, marami ako napapanood. May mga bahay daw kuno na tinitirahan ng masasamang espiritu. Kaya walang tumitirang mga tao. Ibigay niyo sa akin. Ako titira. Oh, basta gagawa lang tayo ng kasulatan eh. Pag lumayas yung mga demonyo dyan, akin yan eh. Kaya lang yung iba, magbibigay lang. Pag wala na, babawiin na. Ano po? Lagi nating pakatatandaan, kahit saan tayo pumunta, kapag tayo nasa Panginoon, walang gutom. Naniniwala po kayo doon? Kahit saan tayo pumunta, kapag nasa Panginoon, may trabaho. Ito po yan. Ano po? At naniniwala ako kapag ikaw ay nasa Panginoon, ikaw ang hahabol-habulin ng pagpapala. Amen. Hindi po yung ikaw ang hahabol-habol sa pagpapala. Ano po? Sapagkat ang sabi sa Biblia ay, but God seek first. Ano po? But seek first the kingdom of God. Sabi doon, kapag daw po inuna natin yung kaharian ng Diyos, and His righteousness at ang kanyang katuwiran, and all these things, at ang lahat daw po ng bagay, shall be added unto you, ay pawang idaragdag po sa iyo. Pag binasa niyo sa malalim na salin ng Biblia, shall be follow unto you, hindi po added. Magkaiba kasi yung shall be follow and shall be added. Pag sinabing added, ay idaragdag. Pero yung follow, ay susunod-sunod. Ganun pala kaganda kapag naglilingkod sa Panginoon. Kahit saan ka pumupunta, hahabol-habulin ka ng pagpapala. Kaya yung mga kakilala mo, naglalaki na lamang ang mata. Bakit kaya? Wala namang sweldo. Wala namang trabaho. Ang dami-daming anak, hindi nagugutom ang mga anak. Di ba? Bakit? Ay, nasa sa yung pabor ng Diyos ay. Kala nga ng iba ako, malaki yung sweldo eh. Ito mo anak ko, pipito. Ay, nakapag-aaral ko na maayos. Wala pa akong sweldo. Nakakakain ng mga ayos. Ano po? Bakit? Pag naglilingkod ka sa Panginoon, hindi mo problema ang kailangan nyo. Problema na ng Diyos yun. At kailanman, hindi ng Diyos problema ang kailangan mo. Dahil lahat ng bagay ay siya po ang may-ari. Isa lang ang dapat natin gawin, maglingkod po tayo sa Panginoon. Ano po? Napapatunayan ko po yan, na kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, hahabol-habulin ka po ng pagpapala. At sisiguraduhin ko sa iyo, kahit manakbo ka, aabutan ka. Minsan nga, nagigising ka na lang, may pagpapala na eh. Diba? Pero yung taong walang Diyos, hindi makatulog dahil walang pagpapala. Makikita mo, malaking mata, opyak ang pisngi, anemic, ano po, di mo malaman. Bakit? Kasi walang Diyos. Naghahabol sa pagpapala, wala namang maabutan. Naghahanap ng pagpapala, walang makita. Ano? Pero bilang mga anak ng Diyos, kahit saan ka pumunta, kahit gaano kahirap ang buhay, sisiguraduhin ko po sa inyo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka po pagkukulangin ng Panginoon. Bakit? Ang Diyos po natin
ay bukal ng pagpapala. Kaya napakahalaga po na bilang mga tao ay makuha po natin yung pabor ng ating Panginoon. Dahil kapag nakuha mo po ang pabor ng Diyos, susi po yan eh. Ano mang kayamanang nakatago. Pagtatandaan niyo po ang kayamanan. Pag sinabing kayamanan, mahirap pong hanapin yan. Kung makita mo yan, nakaselyo po yan. Lagi kong may susi yan. Kaya nga po kung gusto nyo makita ang kayamanan, pumasok kayo sa bangko, wala po basta-basta sa bangko, hanapin mo yung bolts nila. Nandun po yan. At hindi mo kayang basta-basta buksan yan. Ano po? May susi na, may combination pa. Bago mo mapasok yan, may security pa. Ano? Ganong kahirap makuha ang kayamanan. Pero bilang mga anak ng Diyos, kapag nakuha natin yung pabor ng Diyos, nasa sayo na po ang susi yan. Ano po? Isa lang ang susi ng pagpapala natin, ang pangalang Jesus. Si Jesus lamang ang susi ng ating pagpapala. Si Jesus lamang ang susi ng ating tagumpay. Walang sino mang taong matalinong nagtagumpay sa kanyang sariling kakayahan. Bakit? Pag ang isang tao ay nagtagumpay sa sariling kakayahan, tandaan po natin, bandang huli, wala din pong ganda ang takbo ng kanyang buhay. Yumaman ka man dahil sa iyong galing. Kasi may mga tao po rin na magaling eh. Naniniwala po kayo? May tao po likas na matalino. Naniniwala ka ba na may taong pagkaharap mo, mas matalino pa sa'yo? Pag ang isang tao hindi mo kayang talunin sa galing, mas magaling sa'yo yan. Di ba? Ay, yung kaya niya, hindi mo kayang gawin. Paano ka naging mas magaling sa kanya? Sige nga. At yung kaya mo naman, hindi niya kayang gawin. Lahat ng tao may special na ibinigay na katangian ang Diyos. Yung hindi niya kaya, kaya mo. Yung hindi mo kaya, kaya niya. Kaya nga all things work together for good ay, di ba? For those who love Him. Kaya po ang lahat ng bagay nagkakalakit para po sa mga taong umiibig sa Panginoon. Ibig sabihin, bilang mga anak ng Diyos, gamitin po natin yung ating mga kakayahan sa ikaluluwalhati po ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, tandaan niyo po, kapag ang pabor ng Diyos ay nasa sa iyo, bibigyan ka ng Diyos ng kaalaman na talagang pakikinabangan mo habang ikaw ay nabubuhay. Eh kung gusto ko lamang magpayaman po ay mabilis na. Mabilis po. Puntahan ko lang si Coco Martin ay. Puntahan ko lang. Mag-apply lang ako. Ay kung ako'y tatanggapin niya, yaman. Kung hindi. Di ba? Sino mong gusto yumaman sa inyo? Punta kayo kay Coco Martin. Apply kayo sa ang probinsyano. Kahit sangkalan po, pag magtatagad ng bulalo, sangkalan lamang ng panang kalabaw yung ulo mo. Eh talagang kwartang linaw. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, bibigyan ka ng Diyos ng kakaibang kakayahan upang mapagtagumpayan niyo po ang lahat ng bagay. May mga tao, simpleng problema, hindi kaya. Hindi po ba? May mga taong simple lamang problema eh, hindi nakakaya eh. Tumitingin sa salamin, pag nakita yung mukha, kala mo, pasal niya ng mundo eh. Bakit ako sinilang na ganito? Napakasimpleng problema, hindi nakakaya kapag wala sa Panginoon. Pero kapag tayo na sa Diyos, kahit gaano kabigat ang problema, makakaya po natin dahil kasama natin ang Diyos. Kaya napakahalaga sa isang tao na tayo ay may pananampalataya sapagkat sa taong may pananampalataya sa Diyos, nandun po ang pabor ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, mararanasan niyo po sa inyong buhay yan. Kung totoo po tayo naglilingkod sa Panginoon. Mararanasan niyo po yan. May mga bagay na hindi mo inaasahan, nagugulat ka na lang. May mga biyaya na hindi mo inaasahan, magugulat ka na lang. Ano po? Pero sa aking paglilingkod sa Diyos, hindi na po ako nagugulat. Sanay na po ako sa gulatan eh. O, di magkagulatan. Pero pag nasa Panginoon ka, walang gulat-gulat. Ano po? Wala na. Alam mo na. Imyo ka na. Di ba? Dahil kapag naglilingkod ka sa Diyos, asahan mo, may pagpapala. Kung may problema, may pagpapala. Ganyan po kaganda ang isang taong naglilingkod sa Panginoon. Ano po? May mga pagpapala na minsan hindi natin inaasahan, ngunit ibinibigay ng Panginoon. Pero may mga bagay na gustong-gusto nating makuha, ayaw naman ibigay ng Diyos. Di ba? Bakit? Eh, hindi po yun ang gusto ng Diyos sa atin eh.
At bilang mga anak ng Diyos, mas alam po ng Diyos ang ikagaganda ng bawat isa sa atin. Hingi ka ng hingi ng 1,000,000. 1,000 pa nga lang pera mo sa bulsa kung makaasta ka, parang anak ni Don Manuel, Don Emilio, Don Tiburcio, aasta-asta pang anak ni Lucio. Ano po? Sabi ng Roy, paano ka bibigyan ng Diyos na 1,000,000? Anong gagawin mo sa 1,000,000? Di po ba? Pero kapag nakikita ng Diyos na bagay sa iyo ang isang bagay, kahit hindi mo yan hingiin, ibibigay sa iyo ng Diyos yan. Hindi ka pa daw isinisilang o nabubuo sa sinapupunan ng iyong nanay. Alam mo ng Diyos kung sino ka. Ano? Alam mo ng Diyos na hindi ka bagay dyan. Bakit? Kasi hindi ka para dyan. Kaya kung ano man ang sitwasyon at katatayawan natin sa buhay natin sa mundong ito ngayon, inilagay ka ng Diyos dyan. Ano po? Sapagkat ang magpapalayok ay may kakayahan at may karapatang humulma ng mamahaling palayok at mumurahing palayok. At kung saan ka dapat mabagay, doon ka ilalagay ng Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ay matalino, hindi po siya bobo. Alam niya kung saan ka ilalagay. Diba? Ang tao lamang minsan nagtatali-talinuhan. Diba? Sapagkat kapag ang tao po ay may aking talino, hindi po nakagagawa ang Diyos kapag magaling tayo ang tingin sa sarili. Isipin po natin na ang Diyos ay mas magaling sa lahat ng bagay. At kung ikaw may magaling sa iyong paningin, pasalamat ka sa Diyos dahil binigyan ka ng Diyos ng katalinuhan. Diba? Gusto mo bang malaman kung ikay matalino? Simple lang, tanungin mo ang nasa paligid mo. Yun ang sasagot sa katanungan mo. Ganun lamang po kasimple. Hindi yung ipagbibida natin kung sino tayo, ano po, hindi naman nakikita sa ating buhay. Diba? Huwag mo sabihing malakas ka kung nakikita ng kalaban, natalunan ka. Kahit di ka magsalita, manginginig ang kalaban sa iyo. Pag alam nilang ikaw ay malakas. Bakit? Dahil alam ng Diyos, ano po, kung ano ang dapat ibigay sa atin. Kaya kung minsan tayo ay puno-puno ng problema, alam ng Diyos, kaya mo yan. Diba? Sabi ng Panginoon, hindi daw siya magbibigay ng pagsubok na hindi natin kakayanin. At ayon sa iyong kakayahan, susubukin ka ng Diyos. Hindi pwedeng labanan si Pacquiao. Ano po? Nang pipitsuging boksingero. Alanganin namang ang laban si Pacquiao. Isatapat mo si Unyo. Parang nakakaisulto. Ano po? Si Pacquiao, ang itatapat mo. Si Tyson. Ay, hindi po sila magka-level. Alam ng Diyos kung anong level mo. Kaya kapag mabigat ang kalaban mo, mabigat ka din. Bakit? Dahil hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Diba? Kaya kapag mabigat ang iyong problema, asahan mo, mataas na division ang iyong paglilingkod sa Panginoon. At sa bigat ng laban, mas malaki ang premyo. Kung mananalo. Yun po itong mananalo. Pero kung hagulhol ka pa, hindi pa nga naglalaban na nakita mo lang yung kalaban pagkalaki-laki hagulhol ka kagad. Ano po, si Manny Pacquiao po, kahit lahat naman ng kalaban niya malalaki. Pero nung in-interview siya, ano daw po ang kanyang nararamdaman kapag siya ay lalaban na? Ang galing ng sagot niya eh. Ang sabi niya, ang alam ko, kapag ako'y lalaban na, bakbaka na. Ganun lang. Opo, inaasahan niya, bakbaka na. Abay, pag ikaw nga naman ang kalaban, baka pag ikay mahina-hinang lubay. Di ba? Malupit pala itong kalaban ko. At bilang mga anak ng Diyos, magtatagumpay po tayo sa hamon ng buhay. Walang anak ng Diyos na hindi nagwawagi. Ano po, maaaring sa una, sa kasunod, ikaw ay bumabagsak. Pero isa lang sigurado ko sa iyo, kapatid. Ang anak ng Diyos ay nagtatagumpay. Dahil ang anak ng Diyos, kapag dumadapa, nadadapa, yan po ay bumabangon. Kapag bumabagsak, yan po ay bumabangon. Kapag natatalo minsan, sa susunod, yan po ay lumalaban. At ang taong laging lumalaban, talaga pong nagtatagumpay bandang huli. Di ba? Kaya bilang mga anak ng Diyos, dapat po ay makuha natin ang special na pabor ng ating Panginoon. Isa lang ang susi. Maglingkod po tayo sa Panginoon habang tayo nabubuhay. Bigyan natin ang panahon ng Diyos. Tuwing araw ng linggo, nasa simbahan po tayo. Laging nananalangin at laging nagtitiwala sa ating Panginoon. Tayo po tumayo, tayo manalangin. Salamat po muli, O Diyos, ng marami sa inyong biyaya at pag-iingat sa amin. Salamat, O Diyos, sa aral na inyong ibinibigay sa amin. Purihin po nawa ang inyong dakilang pangalan. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming kasalanan
at kayo po ang mataas sa buhay ng bawat isa sa amin. Lahat ng aming kapatid dito na wala, ingatan niyo po sila at sa susunod makasama po namin sila. At sa mga nandito, O Diyos, kung paano niyo po kami iningatan sa aming pupunta dito at sa isang linggo nakalipas, mas lalo dito, O Diyos, sa isang linggo aming harapin. Lahat ng pagpapalang pinansyal, material, physical, spiritual, ipagkaloob niyo po sa bawat sa amin at kami po, O Diyos, ay magtatagumpay sa aming buhay sa mundong ito. Sa po naming pamilya, makakasama namin sa paglilingkod sa inyo. Sa inyo po lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nabalik ko po sa MC.